pag-asang makaganti pa. Mauubos lang ang lakas ng kalaban sa kakaiwas sa mga atake. Sa huli, ang pagod na kalaban ay magkakaroon ng butas matapos ang matagal na pag-iwas at doon na sila matatapos. Ganito laging nananalo si Cain. Nagsimulang umatake ng mas agresibo ang unggas kay Ghislaine, nagawa namang umamiwas ng bida natin sa mga ito. Ngumiti si Cain nang makita ito. Sabi niya sa bida natin, kasing dulas pa rin daw ito ng dati. Napansin niyang gumaling ang abilidad ni Ghislaine. Mula noong huli silang magkita, itinigil niya ang pag-atake gamit ang talim at pinihit ang kanyang armas. Hinawakan niya ang talim. Gamit ang hubad niyang kamay at inihampas ang puluhan ng espada sa bida natin. Sabi niya, dati pa man ay magaling na itong tumakbo. Bata pa lang sila, nagawa na ni Ghislaine na gamitin ang espada niya para harangan ang atake. Sa gulat niya, ginamit ni Cain ang puluhan para sunggaban siya. At ihagis pa itaas. Gulat na gulat ang lahat sa nakita, ngumiti naman ang lalaki ng masaksihan ito. Akala niya ay tapos na ang bida natin habang dahan-dahang bumabagsak pabalik sa lupa. Sabi ni Ghislaine, gusto lang naman niyang pagbigyan ang pinsan niya. Kaso, malas para sa pobreng unggas na to, sumobra na siya sa guhit. Nag-ipon ang bida natin ng mana sa kanyang mga binti at maingat na lumapag. Pagkalapag niya sa lupa, agad siyang sumugod kay Cain. Nagulat ang bata nang makita kung gaano kabilis si Ghislaine. Nakatama ang bida natin ng atake sa tiyan nito. Nagulat si Cain sa nangyari, hindi makapaniwala ang espiya na nakabalik ang bida natin. Sa maayos na posisyon sa pamamagitan ng pag-ipon ng mana sa binti. Sinabihan ni Ghislaine ang pinsan niya na walang kwenta ang pag-iespada nito. Halata raw na akala ni Cain ay siya na ang pinakamalakas dahil lang natatakot ang mga kalaban niya kapag nagpakita siya ng kaunting lakas. Pumustura ang bida natin at sinabihan si Cain na imumulat niya ang mga mata nito. Nainis si Cain nang marinig ito. Sumugod siya para atakihin ito. Ginamit ni Ghislaine ang binti niya para sipain ang espada ng bata para maitulak ito pabalik. Bago pa man tumama ang espada sa bida natin, tumalon siya at gumilid. Pagbaba niya, hinataw ni Ghislaine si Cain. Tinamaan niya ito mula balikat hanggang kamay. Itinulak ni Cain ang kanyang espada paharap. Iniwasan ito ng bida natin sa pamamagitan ng paggilid. Pagkatapos, ginamit niya ang binti para idiin ang espada ni Cain. Agad niya itong ginawa, nahiwa niya si Cain malapit sa leeg nito. Nagsimulang bumuhos ang dugo sa mga bahaging tinamaan ni Ghislaine kanina. Gulat ang lahat sa nakita. Nagsimulang mag-cheer ang mga tao. Walang nag-akala na magpapakita si Ghislaine ng ganitong klaseng galing. Ang ibang tao naman ay nagsimulang magsisi na tumaya sila kay Cain. Tinanong ni Elena ang katulong kung nakikita ba nito ang tinutukoy niya. Napangiti si Scoven sa nasaksihan. Napansin ni Cain na mababaw lang ang mga sugat niya. Sigurado siyang kaya ni Ghislaine na baunan pa iyon kung gusto nito. Nagtaka siya kung sinadya ba itong gawin sa kanya. Hindi maintindihan ng bata kung ano ang nangyayari. Hindi niya mawari kung paano nakuha ni Ghislaine ang ganitong antas ng pag-eespada. Tinitigan ng matalim ng bida natin ang kanyang pinsan. Itinapon niya ang kanyang espada. Sa tingin niya, ang sobrang layo ng galing nila ay hindi magbibigay ng sapat na aliw sa mga tao. Sinabihan niya ang pinsan na lalabanan niya ito ng walang armas. Nainis si Cain nang marinig ito. Ipinaliwanag ni Ghislaine sa bata na gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para turuan siya ng leksyon. Itinaas niya ang kanyang mga manggas. Sinabi niya kay Cain na tuturuan niya ito gamit ang kanyang mga kamao. Nagulat si Cain nang sabihin ng pinsan na tuturuan siya nito. Ipinaliwanag ni Ghislaine kay Cain na hindi ito uubra sa kanya pagdating sa espada, kaya bibigyan niya ito ng handicap. Sabi niya sa bata, mas mabuting magbakbakan na lang sila ng walang armas, doon daw siya mas bihasa. Nang may seryosong mukha, si Ghislaine, sinabi niya sa kanyang pinsan na magdadagdag siya ng 2,000 ginto, na doble ng orihinal na pusta. Hinamon niya si Cain at sinabing pusta niyang, mananalo siya. Gulat na gulat ang lahat nang marinig ito. Hindi sila makapaniwalang nagdagdag ang bida natin ng 2,000 ginto sa unang pusta. Pero mas gulat ang espiya kaysa sa kahit sino. Hindi niya akalaing magagawa ni Ghislaine na hamunin si Cain sa isang labanang walang kahit anong sandata. Tuwang-tuwa ang lalaki dahil sa tingin niya, ang kabaliwan ng bida natin ang magpapahamak sa kanya sa huli. Naniwala siyang kampi pa rin sa kanya ang tadhana. Bago magsimula ang laban, tinanong ng matabang mga ngalakal ang lahat kung gusto pa nilang dagdagan ang kanilang mga pusta. Inanunsyo niya na ang laban ay magiging bakbakan na lang gamit ang mga kamay ni Ghislaine at Cain. May mga taong naniwalang, napakatanga ng bida natin dahil hinamon niya si Cain sa laban ng purong lakas ang kailangan. Kaya naman, kay Cain sila tumaya. Pero ang iba naman, naniniwalang, alam ng ating bida ang kanyang ginagawa. Kaya sa kanya sila tumaya. Hindi naman makapaniwala si Cain na gusto siyang labanan ng kanyang pinsan ng walang sandata. Hinayaan niya si Ghislaine sa gusto nito. Hinawakan niya ang kanyang sandata at hinubad ang kanyang Amerikana. Itinaas niya ang kanyang sandata at sinabi sa pinsan na gagamit siya ng espada. Pagkasabi nito, agad siyang sumugod para atakihin ang ating bida.
Nainis naman si Belinda nang makita ito. Sinigawan niya ang kanyang amo na pulutin ang espada nito at talunin ang lapastangang yon. Pagkasigaw niya nito, iwinasiwas ni Cain ang kanyang espada sa pinsan sa tindi ng hangaring patayin ito. Pero ngumiti lang. Si Ghislaine nang makita ito. Napagtanto niyang kailangan niyang bigyan ng leksyon at patauhan ang kanyang pinsan, at sa sandaling maisip niya yon. Yumuko siya para iwasan ang atake ni Cain. Sinubukan ni Cain na itama ang kanyang espada para mahiwa ang ating bida, pero mabilis na nakapunta si Ghislaine. Sa gilid ng binata, sinuntok ng bida natin si Cain sa may hita. Bago pa makakilos si Cain, binigyan siya ni Ghislaine ng isang napakalakas na suntok sa panga. Dahil sa ataking ito, nawalan ng balanse ang binata at mabilis na bumagsak sa lupa. Hindi maintindihan ni Cain ang nangyayari. Hindi niya maisip kung paanong ang isang talunang tulad ng bida natin ay nakagagawa ng ganoong klaseng galaw. Nagsimulang maghiyawan ang lahat ng makita nila kung paano lumaban ang kanilang batang Panginoon. Unti-unti nilang naintindihan na baka nga manalo si Ghislaine gamit ang isang malamig na tingin. Sa kanyang mukha, pinatayo ni Ghislaine ang kanyang pinsan. Sinabi niya rito na hindi pa nga siya nagsisimula. Nainis si Cain nang marinig ito. Itinaas niya ang kanyang espada at muling sumugod para atakihin ang bida natin. Iwinasiwas niya ang higanteng espada nang makalapit siya rito. Pero madaling naiwasan ni Ghislaine ang kanyang mga atake. Hinawakan ng ating bida ang braso ng kanyang pinsan, pinilipit ito, at nilock si Cain, bago pa makagawa ng anuman si Cain, ginamit ni Ghislaine ang kanyang tuhod para sikmuraan siya ng malakas. Napadura ng dugo ang kawawang binata. Hindi matanggap ni Cain ang nangyayari. Dati, hindi man lang makatingin ng diretsyo sa kanya si Ghislaine, ang bida natin ay dati pang yumuyuko. Sa harap niya kapag nakikita siya, hindi talaga maintindihan ng binata ang nangyayari. Akala niya ay magiging madali lang sa kanya na patayin si Ghislaine para masiguro ang kinabukasan ng kanyang pamilya. Matapos madura ni Cain ang dugo, hindi na siya binigyan ng bida natin ng oras para makapahinga. Pinagbubugbog niya ito ng walang hinto. Halos mapatay na niya si Cain sa bugbog. Nang tumigil na si Ghislaine, ang mukha ni Cain at ang buong katawan nito ay bugbog sarado at namamagana. Nanginginig ang binata sa harap ng ating bida. Hinablot ni Ghislaine ang buhok nito at sinabi sa binata na naaawa siya sa tatay nito. Ipinaliwanag niya sa kanyang pinsan na tinulungan ng tatay nito ang perchum hanggang sa muntik na itong bumagsak dahil lang sa pagiging magkaibigan nito sa tatay ng ating bida. Pero sa kasamaang palad, iba pala ang nasa isip ng anak nito. Nang marinig ito, may naalala si Cain. Ilang taon na ang nakalipas, nakita nating nakikipagtalo si Cain sa kanyang ama. Hindi siya makapaniwalang gusto pa ng kanyang ama na magpadala ng mas maraming suporta sa county ng Pertium. Ipinaalala niya sa kanyang ama na sila rin ay nahihirapan na sa ngayon. Tinanong niya ang kanyang ama kung bakit patuloy itong namumuhunan sa isang lupain na unti-unti nang namamatay. Sinabi niya rito na para lang itong nagbubuhos ng tubig sa isang balding may butas. Ipinaalala niya sa count na wala pang isang linggo simula nang bumalik ito, pero heto't aalis na naman para tulungan ang Pertium. Pinakiusapan ni Cain ang kanyang ama na huwag umalis. Sinabi niya rito na ang lahat ay humihiling na manatili siya. Pinilit niyang tanungin ang ama kung bakit mapilit itong tumulong sa Pertium. Lumingon si Count Lois at sinabi sa kanyang anak na ginagawa niya ang lahat ng ito dahil magkaibigan sila ni Count Pertium. Doon lang, naintindihan ni Cain ang sinasabi ng kanyang ama. At sa sandaling maalala niya ito, nakita niya ang kamao ni Ghislaine na papunta na sa kanyang mukha. Napapikit na lang si Cain sa tindi ng takot. Nang makita ito, sinabi ni Ghislaine sa kanyang pinsan na tama na ang lahat. Nang imulat ni Cain ang kanyang mga mata, nakita niya ang kamay ng ating bida sa kanyang harapan. Inalok siya ni Ghislaine na tumayo. Nagulat si Cain nang makita ito. Iniyuko niya ang kanyang ulo at sinabi sa ating bida na tinatanggap na niya ang kanyang pagkatalo. Gulat na gulat ang lahat sa nakita nila. Nagsimulang isigaw ng mga tao ang pangalan ng kanilang batang Panginoon. Hindi sila makapaniwalang nanalo talaga ito, ang iba naman ay nagsisising. Tumaya kay Cain, habang ang iba ay nagpapasalamat na kay Ghislaine sila tumaya. Tuwang-tuwa naman si Elena dahil nanalo ang kanyang kuya. Si Belinda at ang dalawang sundalo ay gulat na gulat din na nanalo talaga ang kanilang amo. Umakyat naman ang espiya sa entablado at tinawag si Cain. Lumapit siya rito at nagsimulang sumigaw. Tinanong niya si Cain kung bakit ito susuko. Porket nadehado lang ng kaunti. Sinabi niya sa binata na nagtiwala siya rito, pero hindi siya pinansin ni Cain at sinabi niya sa lalaki na tapos na sila. Sinabi rin niyang kailangan na nilang umalis. Inis na inis naman ang lalaki nang makitang isang mahinang bata lang ang pinili niya. Habang nag-iisip siya, tinawag siya ni Ghislaine na may ngiti sa mga labi. Sinabi ng ating bida sa lalaki na may kailangan pa siyang gawin. Nagulat ang lalaki nang marinig ito. Hindi niya alam kung ano ang pinagsasabi ng ating bida.
Kinuha naman ni Ghislaine ang atensyon ng lahat ng mga tauhan niya. Sinabi niya sa kanila na ang lalaking ito ay nagboluntaryong magbayad para sa lahat ng karne at alak ng bawat isa sa lugar na ito. Nagulantang ang espiya sa narinig niya. Sobrang tuwa naman ng mga tao sa sinabi ng kanilang batang Panginoon. Sinabi nila kay Ghislaine na siya ang pinakamagaling. Pero giit ng espiya sa ating bida, hindi siya pumayag dito. Pinapabawi niya kay Ghislaine ang sinabi nito. Ipinatong ni Ghislaine ang kamay niya sa balikat ng espiya. Ipinaliwanag niya rito na ito ang kabayarang dapat nitong harapin dahil sa pagkatalo sa kanilang laban. Sinabi niya na inaasahan niyang may ganito siyang kalaking pera. Ipinaliwanag ng bida natin sa lalaki na ang perang ito ay hindi ibabawas sa kanilang naunang pusta. Hinigpitan ni Ghislaine ang hawak sa balikat ng lalaki at pinaalalahanan itong magdagdag ng 2,000 ginto sa pusta na dati ay 1,000 ginto lang ang usapan. Ginawa niya ito habang nakakatakot ang kanyang tingin. Sinabihan ng bida natin ang espiya na alam na niya ang mangyayari kapag nagtangka pa itong tumakas. Nang makita ang itsura ni Ghislaine, sumuko na ang espiya. Alam niyang katapusan na niya kapag gumawa pa siya ng anumang kalokohan. Napaluhod na lang siya at tinanggap ang hiling ng bida natin. Kinabukasan, dinala tayo sa kwarto ni Ghislaine. Naglapag ang bida natin ng isang malaking kahon sa kanyang mesa. Pagkabukas niya ng kahon, nakita ni Ghislaine ang napakaraming gintong barya sa loob nito. Ito ang perang napanalunan ng bida natin mula sa kanyang pusta. Hindi inakala ng bida natin na magiging ganito ito kalaki. Sigurado siyang makakakuha siya ng isang maliit na grupo ng mga mersenaryo gamit ang perang ito. Pagkatapos ay isinara na ni Ghislaine ang kahon. Alam ng bida natin na matagal bago muling makalikom ng ganoong kalaking pera, sigurado siyang hindi siya hihintayin ng kanilang mga kaaway. Naisip ni Ghislaine na kailangan niyang magmadali sa paghahanda para masimulan na ang negosyong binalak niya. Habang nag-iisip siya, napansin ng bida natin na nasa tabi na pala niya sina Elena at Belinda. Bakas ang kaba sa kanyang mukha habang tinatanong sila ni Ghislaine kung may problema ba. May kasama pang matamis na ngiti nang tanungin ni Elena ang kanyang kuya kung saan ito balak gastusin ang lahat ng perang nakuha niya. Tinanong siya ng bida natin kung gusto niya rin ba ng pera. Pero sinabi lang ng bata sa kanyang kuya na sadyang curious lang siya. Sinabi naman ni Belinda kay Elena na alam na niya kung saan ito mapupunta. Ipinaalala niya rito na malapit na ang kaarawan ni Lady Amelia. Tinanong niya ang kanyang amo kung nagpakitang gilas ba ito dahil gusto nitong bilhan ng mamahaling regalo si Amelia. Sinabihan pa niya itong napakadali lang basahin ng kanyang iniisip. Hindi makapaniwala si Elena na nagsisikap ng husto ang kanyang kuya para lang magpa-impress sa harap ng kanyang fiancé. Nabigla si Ghislaine sa narinig. Hindi siya makapaniwalang may mapapangasawa na pala siya. Tinanong ng bida natin ang kanyang katulong at ang kanyang kapatid kung totoo bang may fiancé siya. Sinabihan ni Belinda ang kanyang amo na huwag nang mahiya. Sabi niya, hindi naman ito kailangang magkunwaring inosente dahil lang nahihiya ito. Alam na raw nila ang iniisip niya. Ipinaalala ni Elena sa kanyang kuya na ang tinutukoy nila ay si Amelia mula sa Rayfield County. Biglang nagdilim ang mukha ni Ghislaine nang marinig ang pangalan ng county na iyon. Dito na naalala ng bida natin ang kanyang fiancé. Naalala niya ito bilang isang gagamba. Si Amelia Rayfield ay isang aristokrata sa gitna ng mga aristokrata. Kilala siya sa kanyang kabaitan at sa bawat kilos niya. Mabuti ang pakikitungo niya sa lahat, anuman ang katayuan nila sa buhay. Dahil dito, nakuha niya ang buong suporta ng mga tao sa kanyang nasasakupan. Pero sa huli, magpapasimula si Amelia ng isang rebelyon at makikilala bilang ang bruha ng Hilaga. Nakipagtulungan siya sa Duchy ng Delin para tuluyang pabagsakin ang Pertium. Sa alaala ni Ghislaine, ang babaeng ito ay isang taksil. Ngumiti ang bida natin habang iniisip ito. Tinanong niya si Belinda kung kailan babalik ang kanilang ama. Sabi ng katulong sa kanya, babalik ang Panginoon sa loob ng 1 linggo. Naisip ng ating bida na sapat na ang 1 linggo para sa kanyang plano. Tumayo siya at sinabi kay Belinda na bibisitahin niya ang county ng Rayfield. Nagulat si Belinda nang marinig ito. Sinabi niya sa kanyang amo na hindi pa naman kaarawan ni Amelia. Tinanong niya kung ano ang dahilan ng kanyang pagbisita. Inamin ng bida natin na gusto niyang kumuha ng pera mula sa county. Nagbago ang eksena at nakita natin ang isang napakagandang noble lady. May tattoo ng gagamba ang babae malapit sa kanyang bibig. Napakaganda rin ng kanyang mapupulang mata. Inutusan niya ang isang tao na isuot sa kanya ang kanyang sapatos. Ang taong iyon ay isa palang kawawang batang babae na nakasuot ng basahan. Hindi makapaniwala ang bata na ibinibigay sa kanya ni Lady Amelia ang sapatos nito. Sinabi ni Amelia sa bata na siya lang ang tanging karapat-dapat na maglakad nang nakayapak sa lupang ito. Humarap siya sa kanyang mga sundalo at inutusan silang bigyan ng pagkain at matitirhan ang mga tao sa paligid. Pagkarinig nito, agad na nagdala ng mga suplay ang mga tauhan sa lugar. Gulat na gulat ang mga tao sa kanilang nakita. Habang paalis sina Amelia at ang kanyang mga sundalo, nagpasalamat ang mga tao sa kanyang ginawa. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena sa hardin ni Amelia. Narito tayo sa Rayfield Manor.
Nakita natin ang isang lalaki na nililinis ang paa ni Amelia, pinuri ng lalaki si Amelia sa mga ginawa nito ngayong araw. Bernaf ang pangalan ng lalaking ito. Siya ang escort knight ni Amelia. Habang hinahaplos ang kanyang pusa, nagtapat si Amelia sa kanyang knight. Na noon pa man ay hinihingi na ng kanyang ama ang lubos na pagsunod mula sa mga tao sa kanyang teritoryo. Ayon kay Amelia, laging susunod ang mga karaniwang tao sa kung sino ang nagpapakain at nagpapanatili ng init sa kanila. Sinabi ni Bernarf sa kanyang amo na nakuha na niya ngayon ang puso ng taumbayan. Tiniyak niya rito na ang kanyang mabuting kalooban ay magiging paborablo sa susunod na labanan para sa magiging tagapagmana. Nang marinig ito, ginamit ni Amelia ang kanyang binti para sipain ang mukha ni Bernarf. Inutusan niya itong sabihin sa kanya ang nangyari sa duelo. Laban sa pinakamagaling na espada ng Hilaga. Humingi ng paumanhin si Bernarf sa kanyang amo. Ipinaliwanag niya rito na gusto niyang iwasan ang hindi kinakailangang atensyon. Sinabi niya rito na magsisimulang mag-focus ang mga tao sa kanya kung nanalo siya sa laban. Ipinaalala niya kay Amelia na hindi pa ito ang tamang panahon para ilabas niya ang kanyang mga kuko. Hinalikan niya ang paa ng kanyang amo at sinabing ang kanyang espada ay pag-aari nito. Sinabi ni Amelia sa kanyang kabalyero na natural lang na maging espada niya ito dahil napakalaki na ng naipuhunan niya rito. Inangat niya ang ulo nito at lumapit sa kanya. May nakakatakot na tingin sa kanyang mukha, sinabi niya kay Bernarf na hindi ito pwedeng maging mahina. Binitawan ni Amelia ang lalaki at inutusan itong ibalita kung kumusta na ang lagay sa mga mangangalakal. Tiniyak ni Bernarf sa kanya na hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa mga Artea merchant. Ibinunyag niya rito na lahat ng materyales na ginamit para sa muling pagtatayo ng outpost sa kagubatan ng mga hayop na kailan lang ay sinira ng pag-atake ng mga orc at ng Pertium ay binibili sa pamamagitan ng kanilang merchant guild. Ipinaliwanag niya kay Amelia na binabawi nila ang lahat ng pondong suporta na ipinapadala ni Count Rayfold sa Pertium taon-taon. Sinabi niya rito na kinukuha rin nila ang lahat ng mga sundalo at kabalyerong umaalis sa Pertium. Ibinunyag niya rito na marami sa mga sundalo ay bihasa na sa laban kontra sa mga tribo ng barbaro, kaya naman napakataas ng kalidad ng mga ito. Pinuri ni Amelia ang kanyang kabalyero sa tagumpay nito. Ipinaalala niya rito na dapat laging panatilihin ang anyo ng isang ordinaryong merchant guild lang. Ipinaliwanag niya kay Bernarf na hindi nila pwedeng hayaang mabunyag ang tunay nilang pagkakakilanlan hanggang sa makaipon sila ng sapat na lakas. Habang nag-uusap sila, may isang katiwala na dumating para umabala. Tumayo si Bernarf at sinabi sa lalaki na nagpapahinga ang kanyang amo. Tinanong niya ang katiwala kung sino ang nagbigay dito ng pahintulot na pumasok sa hardin. Ipinaliwanag ng katiwala sa kabalyero na nakatanggap lang siya ng balita mula sa gate na dumating si Ghislaine para bumisita. Nagulat si Amelia nang marinig ito. Tinanong niya ang katiwala kung bakit pumunta rito si Ghislaine. Ibinunyag ng lalaki na ang ating bida ay may gustong pag-usapan tungkol sa kanilang merchant guild. Sila Amelia at ang kanyang kabalyero ay nagulantang nang marinig ito. Nagbago ang eksena at dinala tayo sa silid ng mga panauhin. Pumasok si Amelia sa kwarto at naupo. Nakita niya ang ating bida na nakasuot ng isang simpleng Amerikana. May hawak itong maliit na bulaklak. Binati ni Ghislaine ang dalaga. Sinabi ni Amelia sa ating bida na hindi kaaya-aya ang pagbisita nito. Sinabihan niya itong pumunta ito nang walang anumang paunang abiso. Tinanong niya ito kung hindi pa ba ito natututo ng kagandahang asal o tamang etiketa. Habang nakangiti, sinabi ni Ghislaine sa dalaga na nais lang niyang magbigay ng maagang regalo dahil malapit na ang kaarawan nito. Ipinatong ng ating bida ang bulaklak na hawak niya sa mesa. Ipinaliwanag niya rito na nakuha niya ang bulaklak sa Merchant Guild sa bandang unahan. Sinabi niya na napakabango ng halimuyak nito. Sinabi niya rin na balak niyang bumili ng mga bulaklak sa guild na iyon simula ngayon. Ibinunyag ni Ghislaine sa kanya na ang guild ay kilala bilang Artea Merchant Guild. Hindi maintindihan ni Amelia kung ano ang iniisip ng ating bida. Tumayo siya at sinabing wala siyang alam sa mga sinasabi nito. Tumalikod siya at sinabi kay Ghislaine na aalis na siya ngayong natanggap na niya ang regalo nito. Gamit ang malamig na tingin sa kanyang mga mata, inutusan ni Ghislaine ang dalaga na maupo. Nagulat si Amelia nang maramdaman ang enerhiyang inilalabas ng ating bida. Hindi siya makapaniwala na ang lalaking dati ay halos hindi makapagsalita kapag nakatayo sa harap niya ay naglalabas na ngayon ng ganoon kalakas na enerhiya. Kinuha ni Ghislaine ang tsaa sa harap niya. Sinabi niya kay Amelia na ayaw niyang sayangin ang oras nito. Ibinunyag niya rito na kailangan niya ng pera. Hiningan niya si Amelia ng 10,000 ginto. Nagulat si Amelia sa narinig, hindi siya makapaniwala na si Ghislaine ay bigla na lang sumulpot at humihingi sa kanya ng napakalaking halaga ng pera. Tinanong niya ang ating bida kung kagustuhan ba ito ng kanyang ama. Tiniyak ni Ghislaine sa kanya na walang kinalaman ang kanyang ama rito. Sinabi niya rito na ibigay na lang ito sa kanya. Ibinuhos ng ating bida ang tsaa sa sahig habang nakangiti. Sinabi ni Ghislaine sa dalaga na alam niyang hindi naman talaga nito balak na pakasalan siya. Nagulantang si Amelia nang marinig ito.
Sinabi sa kanya ng ating bida na magiging masama para sa kanya kung kakalat ang balita na lihim siyang nag-iipon ng puwersa, lalo na't napakatindi ng labanan para sa magiging tagapamahala. Nang sabihin ito ng ating bida, ang pusa ni Amelia ay tumalon sa mesa at umungol sa kanya. Sinabi ni Amelia sa ating bida na hindi nakakatawa ang biro nito. Tiniyak naman ni Ghislaine sa dalaga na itatago niya ang lihim nito sa loob ng maikling panahon. Sinabi niya na baka maging maluwag ang kanyang dila kung aalis siyang walang dala. Habang nakangiti, tiniyak ni Amelia sa ating bida na hindi iyon mangyayari. Agad-agad pagkasabi nito, tinawag niya si Bernard. Binuksan ng kabalyero ang pinto at pumasok sa silid. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa dibdib at binati si Ghislaine. Naalala ni Ghislaine si Bernard bilang ang kabalyerong laging nasa tabi ni Amelia. Naalala niya na si Bernard ay isa siyang bihasang mandirigma na may potensyal na maikumpara sa pinakamahusay na espada ng Hilaga. Ipinaliwanag ng bida natin kay Amelia na magkakagyera kapag namatay siya roon. Tinanong niya ang babae kung kaya ba nitong panagutan ang mangyayari. Ayon kay Amelia, may isang bastos na lalaking biglang pumasok at nanggulo. Pinatay raw ito ng escort knight dahil sa mga ginawa nito. Inamin niya sa kanya na ito ang ipapakalat nilang kwento tungkol sa kanyang pagkamatay. Habang nakangiti, inutusan ni Amelia si Bernaf na patayin si Ghislaine. Pagkarinig nito, agad na binunot ng kabalyero ang kanyang espada. Hindi inakala ng bida natin na ganoon ang magiging reaksyon ni Amelia. Napagtanto niyang wala na siyang choice kundi magseryoso ng kaunti. Inihawak niya ang kanyang kamay sa hawakan ng kanyang espada. Bago pa makasugod si Ghislaine, napansin niyang nakangiti si Bernaf. Nakaramdam ng kakaiba ang bida natin. Sa sandaling makita niya ito, may narinig siyang tunog. Isang asasin ang biglang lumunlon mula sa isa sa mga armor ng knight na nasa likuran ni Ghislaine. Sinaksak ng asasin ang upuan ni Ghislaine. Buti na lang, mabilis na nakatalon ang bida natin mula sa upuan at nakaiwas sa saksak. Habang nahihirapang hugutin ng asasin ang kanyang espada, binigyan siya ng bida natin ng isang malakas na sipa sa dibdib. Tumalsik ang asasin at nabasag ang bintana dahil sa pagtama ng katawan nito. Nagulat sina Amelia at Bernaf sa nakita nila. Humarap si Ghislaine sa kanila. Hindi siya makapaniwala na nagpapanggap lang palang magalang si Amelia habang naglulunsad ng traidor na atake. Pinulot niya ang kanyang espada at sinabihan silang napakapangit ng pagtanggap nila sa bisita. Pagkasabi nito, agad na sumugod si Ghislaine kay Bernaf. Winasiwas niya ang kanyang espada sa kabalyero pero nagawa nitong sanggain yon. Gamit ang kanyang malamig na titig, tinanong ni Ghislaine si Bernaf kung wala ba silang alam sa dangal ng pagiging kabalyero. Humingi naman ng paumanhin si Bernaf sa kanya. Ipinaalala niya kay Ghislaine na ito ang unang naging bastos kay Amelia. Sinabihan niya itong wala siyang konsiderasyon dahil bigla-bigla na lang siyang sumusulpot ng walang pasabi. Para hindi na mailang ang kanyang amo, hinawakan niya ang espada ni Ghislaine at hinarang ito sa kanyang mga braso. Sinabi niya sa kanya na hindi niya kailangang maging magalang sa mga katulad nito. Pagkasabi nito, agad niyang inatake ang bida natin. Madaling naiwasan ni Ghislaine ang atake. Tumalon siya at ginamit ang kanyang binti para sipain si Bernaf paatras. Nagkaroon ng distansya ang dalawa. Nabalitaan ni Bernaf na puro daldal lang daw ang bida natin at wala naman talagang galing. Pero ang Ghislaine na nasa harap niya ngayon ay hindi mukhang baguhan. Tinanong ni Amelia ang kanyang knight kung bakit ganoon siya makipaglaban. Bakas ang galit sa kanyang mukha habang inuutusan si Bernaf na dalhin sa kanya ang ulo ni Ghislaine. Sinabi niya na kailangan niyang gawin ito kung itinuturing talaga niya ang sarili bilang kanyang espada. Pagkarinig nito, kumuha ng posisyon si Bernaf at inilabas ang kanyang enerhiya. Hinamon niya si Ghislaine na lumapit sa kanya. Napangiti ang bida natin pagkarinig nito. Hindi siya makapaniwala na isang hamak na escort knight lang ang nangangahas na utusan siya. Sinabi ni Bernaf sa kanya na binibigyan lang niya ito ng pabor. Inihakbang niya ang kanyang binti at sinabihan si Ghislaine na, gagawin ko ang gusto mo. Pagkasabi nito, bigla siyang sumulpot sa harap ng bida natin at winasiwas ang kanyang espada rito. Nagulat si Ghislaine nang makita siya. Halos hindi na niya naiwasan ang bilis ng atake nito. Kahit nakaiwas siya, nagawa pa rin siyang sugatan ni Bernaf sa mukha. Gulat ang bida natin sa sobrang bilis nito. Nagsimula ng umatake ng mas agresibo si Bernaf kay Ghislaine. Nagawang masangga ng bida natin ang mga atake. Gulat na gulat naman si Amelia sa mga nangyayari sa harap niya. Hindi siya makapaniwala na ang isang hamak na gaya ni Ghislaine ay nakikipaglaban ng sabayan kay Bernaf. Kahit nakikita niya ang nangyayari, sigurado pa rin siyang mas malakas ang kanyang knight. Nasangga uli ng bida natin ang isa pang atake ng kabalyero. Idiniin niya ang kanyang sandata at itinutok ito malapit sa leeg nito. Bago pa man siya masaktan ng bida natin, ibinalik ni Bernaf ang kanyang espada at hinarang ang sandata ni Ghislaine gamit ang kanyang braso. Agad niyang inatake si Ghislaine sa pagkakataong iyon. Napangiti ang bida natin nang makita ang teknik na iyon. Hindi siya makapaniwala na ginagamit uli ng kabalyero ang parehong teknik kanina. Tumalon siya at sinubukang agawin ang espada nito tulad ng ginawa niya noon, pero malas niya dahil may nagbago na ngayon.
Nagulat si Ghislaine dahil hindi niya mahugot ang kanyang espada. Pinapalakas na pala ang katawan ni Bernaf gamit ang kanyang mana. Sinabi niya sa bida natin na hindi natatalab ang daya niya sa pangalawang pagkakataon. Pagkasabi nito, binalibag niya ang bida natin sa lupa. Mabilis siyang sumugod para umatake uli. Itinalbog ni Ghislaine palayo ang espada nito at tumalon pa atras para makagawa ng distansya. Napagtanto ng bida natin na kaya siya nagawang hawakan ng mahigpit ng lalaking ito ay dahil sa mana nito. Sinabi ng kabalyero kay Ghislaine na iba talaga siya sa mga naririnig niyang balibalita. Sa ganito kalapit na distansya, mahirap siyang talunin gamit lang ang mga teknik dahil sa laki ng katawan niya. Sa totoo lang, hindi pa dapat kinakalaban ni Ghislaine ang isang katulad ni Bernaf sa ngayon. Itinaas ng bida natin ang kanyang kamay, at makikita nating may nakakabit ditong thread ng mana. Sinabihan niya ang kabalyero na wala na rin siyang gaanong oras, at kasabay nito, bigla niyang hinila ang sinulid. Nagulat si Bernaf nang makakita siya ng mana na hugis sinulid, at hindi niya alam kung ano ang binabalak ng ating bida. Bago pa siya makakilos, ginamit ni Ghislaine ang puluhan ng kanyang espada para hambalusin siya sa likod ng ulo. Nang mawala ang balanse ng lalaki, agad na lumapit ang ating bida at binigyan siya ng isang malakas na tuhod. Hindi maintindihan ni Bernaf ang nangyayari, hindi niya alam kung paanong naitutok agad ni Ghislaine ang espada sa kanya. Mabilis na tinawag ni Amelia ang kanyang kabalyero, habang itinaas naman ni Ghislaine ang kanyang espada at inatake ang lalaki. Nakakagulat pero nagawa pang harangan ni Bernaf ang atake, at ginamit niya ang kanyang espada para itulak pabalik ang ating bida. Napanatili naman ng bida natin ang kanyang posisyon, at nang makita ni Bernaf ang takbo ng laban, pinakiusapan niya ang kanyang amo na umalis na muna. May seryosong mukha niyang ipinaliwanag na hindi niya masisiguro ang kaligtasan nito. Sinabi ng kabalyero na kailangan na niyang galingan, at sagot naman ng ating bida, iyan daw ang gusto niyang makita. Sa isang malamig na tingin, sinabi ni Ghislaine na matagal na siyang hindi nakakatagpo ng kalaban na kasing saya nito. Lumipat ang eksena at makikita nating tumatakas si Amelia kasama ang kanyang pusa, habang gigil na gigil sa tindi ng kahihiyang inabot niya. Napaisip si Amelia kung sino kaya ang nag-leak ng impormasyon tungkol sa Merchant Guild sa isang baliw na tulad ng ating bida. Sigurado siyang imposibleng malaman ni Ghislaine ang ganoon kadetalye kung walang nagsabi sa kanya. Napagtanto ng dalaga na totoo pala ang mga tsismis na nakapatay si Ghislaine ng mga orc para iligtas ang kanyang kapatid. Inisip ni Amelia na baka sinuwerte lang ang fiancé niya, o baka masyado lang pinalaki ang kwento. Hindi niya talaga mapaniwalaan na nagawa ni Ghislaine ang lahat ng iyon, at habang tumatakbo siya ay kumanon siya sa isang kanto. Nagtaka siya kung ano ang ginagawa ng mga guwardiyang nakabantay doon, pero nang lumingon siya, nakita niyang lahat sila ay nakahandusay na sa sahig. Nakita niya ang isang babaeng nakahood na nakatayo sa gitna nila, na lumingon at ngumiti kay Amelia. Sinabi ng babae na matagal na rin silang hindi nagkikita, at lumabas na si Belinda pala ito. Gulat na gulat si Amelia nang makita ang katulong, at tinanong niya kung ano ang ginagawa nito doon. Biglang sumulpot si Belinda sa tabi niya, tinutukan siya ng patalim sa leeg, at pinatatahimik siya. Tulala si Amelia sa patalim na nasa leeg niya, habang napansin naman ni Belinda na may gagamba pa si Amelia sa kanyang labi. Totoong gagamba pala iyon, at nakangiting inalis ito ng katulong mula sa labi ng dalaga. Ibinunyag ni Belinda na narinig niya ang usapan ni Count Perium at Count Rayfold noong seremonya ng engagement. Narinig ng katulong na inaasar daw si Amelia ng mga kapatid nito dahil sa mga nakakatakot na gagamba sa paligid niya. Sariling alaga ng dalaga ang mga gagambang iyon para makapaghiganti, pero sinabi ni Belinda na hindi niya maintindihan kung bakit suot-suot pa rin niya ito. Tinanong niya kung para ba ito sa pag-overcome ng trauma, o para lang ipakita ang kanyang sarili. Inihagis niya ang gagamba sa sahig at sinabihan si Amelia na hindi ito bagay sa kanya. Agad niyang tinapakan at dinurog ang insekto bago pinakiusapan si Amelia na makipagtulungan na lang. Pagkatapos ay bumalik muli ang eksena sa loob ng kwarto. Napansin ni Ghislaine na tila bumigat ang hangin, at nagulat siya sa tindi ng mana na inilalabas ni Bernaf. Naalala ni Bernaf na tinawag siya ng ating bida na isang nakakaaliw na kalaban. Sinabihan niya si Ghislaine na tanging mga hamak na mersenaryo lang ang magsasabi ng ganoong bagay. Hindi niya matanggap na itinuturing ni Ghislaine ang sarili nito na isang maharlika gaya ng kanyang amo, habang nagulat naman ang ating bida. Ipinaalala niya sa kabalyero na isa lang itong escort at huwag daw nitong kukuwestiyonin ang kanyang pagiging maharlika. Pagkarinig nito ay sumugod agad si Bernaf para atakihin si Ghislaine, pero nagawa ng bida natin na harangin ang napakabilis na atake nito. Habang seryoso ang mukha, sinabihan niya ang ating bida na huwag daw nitong dumisan ang dangal ng mga maharlika. Bigla siyang bumilis umatake, at ang mga tira niya ngayon ay nasa ibang level na kumpara kanina. Namangha si Ghislaine sa bilis ng mga atake, pero nagagawa pa rin ng bida natin na sanggahin ang mga ito. Kahit nakakaharang pa siya, nahihirapan na ang ating bida dahil sa agresibong pagsugod ng kabalyero. Nainis na si Ghislaine at sinabihan si Bernaf na tama na ito, sabay pilit na iniwaksi ang espada ng kalaban. Sinubukan niyang saksakin ang ulo ng kabalyero, pero naharang ito ni Bernaf, at napagtanto niyang hindi talaga siya pwedeng magpabaya kahit isang saglit.
Hanggang sa huling sandali, tinulak niya ang espada ng bida natin at kinulong ito. Ginamit niya ang binti niya para sipain siya palayo. Sinabihan niya si Ghislaine na ito ang pinagkaiba niya sa isang taong humahawak lang ng espada para sa katuwaan. Habang humihingal ng malalim, naiisip ni Ghislaine kung gaano kasaya ang laban na ito. Sa tindi ng bilis, abot, at sunod-sunod na atake, kontrolado ni Bernaf ang daloy ng labanan. Kahit anong subok na buweltahan siya ng malapitan sa pamamagitan ng pakikipagbuno, ay agad na napipigilan. Sa isang matinding bakbakan, pinalabas ni Bernaf na tila magkadikit na ang kanilang mga espada. Ginawa niya ito para linlangin si Ghislaine, at isiping hindi na mapaghihiwalay ang mga espada gamit ang kasalukuyan niyang mana. Imposible para sa bida natin na tapatan ang lakas niya, mukhang hindi maganda ang sitwasyon para kay Ghislaine. Siyempre, hindi kayang tapatan ng bida natin si Bernaf sa mana na gamit niya sa sandaling ito. Habang nag-iisip si Ghislaine, biglang sumugod si Bernaf sa kanya. Nakaramdam ng panghihinayang ang bida natin dahil kailangan na niyang tapusin ang laban dito. Itinaas niya ang kanyang espada at kumuha ng porma, pero may isang bagay na nakaligtaan si Bernaf. Ito ang kakaibang mana cultivation technique ni Ghislaine. Inilabas ng bida natin ang kanyang ikatlong core at sumugod sa lalaki. Sa sandaling magtama ang kanilang mga espada, itinulak ito ni Ghislaine ng buong lakas at napatalsik ito mula sa kamay ni Bernaf. Nagulat si Bernaf sa nakita niya. Hindi niya maintindihan kung paano nagkaroon si Ghislaine ng ganoon katinding mana sa gitna ng labanan. Bago pa man mabaon ng bida natin ang espada sa ulo ni Bernaf, may biglang nagpahinto sa kanya. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Amelia, na bakas ang galit sa kanyang mukha. Sinabihan ng babae si Ghislaine na kunin ang 10,000 ginto at lumayas sa harap niya. Nakaramdam ng inis ang bida natin nang marinig ito. Sinabi niya sa babae na mas mabuti sana kung ibinigay na lang niya ang pera noong nakiusap siya ng maayos. Inalis niya ang kanyang espada sa tapat ng ulo ni Bernaf. Sinabihan ni Belinda ang kanyang amo na ang ginawa nito ay medyo sobra na para tawaging away magkasintahan lang. Siniguro ni Ghislaine sa kanya na nagkaroon lang sila ng hindi pagkakaunawaan. Naglakad siya palapit kay Amelia. Sinabi niya rito na mayroon siyang hindi magandang balita para sa kanya. Isinampay niya ang kanyang espada sa kanyang balikat. Ibinunyag niya sa babae na ang bayad ay tumaas na sa 20,000 ginto. Sa susunod na eksena, makikita nating binasag ni Amelia ang isang flower vase sa sahig, nasa tabi naman ng kanyang amo si Bernaf. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang amo dahil sa kanyang pagkatalo. Ipinaliwanag niya na talagang malakas si Ghislaine at malayo sa mga balibalita. Sinabi niya na kasalanan niya dahil hindi niya agad natantya ng tama ang kakayahan ni Ghislaine. Ibinunyag niya rito na nagawa ng bida natin na maglabas ng mana na higit pa sa isang advanced level na kabalyero. May nakakatakot na tingin sa kanyang mukha, sinabi ni Amelia na nagbago na nga si Ghislaine. Tinanong siya ni Bernaf kung gusto ba niyang isumbong ang pagbabagong ito sa Delphine Duchy. Sinampal siya ni Amelia nang marinig ito. Hinawakan niya ang damit nito at sinabihan siyang mag-ingat sa kanyang mga sinasabi. Tinanong niya ito kung hindi ba niya alam kung gaano kadelikado si Duke Delphine. Ipinaliwanag niya sa kanya na tapos na sila kapag nalaman ng Duke ang tungkol sa nangyaring insidente. Ang dahilan kung bakit lihim na nakipag-alyansa si Amelia kay Duke Delphine nang hindi alam ng kanyang ama ay dahil mayroon silang sikretong kasunduan. Para hindi mag-iwan ng anumang bakas, siniguro ni Amelia na alam niya ang ginagawa niya. Ipinaalala niya rito na ito ang dahilan kung bakit siya nagsanay ng isang espesyal na grupo ng mga tao. Agad na naintindihan ni Bernaf ang tinutukoy niya. Tinanong niya ito kung nakita ba nito ang pagtalon niya sa ibabaw ng espada ni Ghislaine. Habang bakas ang galit sa kanyang mukha, napagtanto ni Amelia na baka alam din ni Ghislaine ang tungkol sa kasunduan. Dahil alam niya ang lihim ng Merchant Guild, sinabi niya kay Bernaf na kailangan nilang gawin ang lahat para mapatay ang bida natin. Tinanggap ng lalaki ang ideyang ito. Tinanong naman siya ni Amelia tungkol sa lagay ng katawan ni Ghislaine. Ibinunyag ni Bernaf na nagawa niyang sugatan ang iba't ibang bahagi ng katawan nito at may isang malalim na sugat sa balikat. Ayon sa kabalyero, malamang na hindi muna magiging nasa kondisyon si Ghislaine sa loob ng ilang panahon dahil gumamit siya ng napakaraming mana. Ipinaalam ni Bernaf sa kanyang amo na hindi sila pwedeng gumamit ng mga kabalyero mula sa kanilang lupain para hindi mag-iwan ng bakas. Siniguro sa kanya ni Amelia na alam niya ito. Ipinaalala niya na ito ang dahilan kung bakit siya nagsanay ng isang partikular na grupo. Agad na naintindihan ni Bernaf ang tinutukoy niya. Tinanong niya kung gagamitin ba nito ang mga wildcats. Ayon kay Amelia, ang mga wildcats ay binubuo ng mga ulila sa giyera, mga walang pamilya, at mga taong walang katayuan sa lipunan. Tanging ang mga pinakamagagaling na eksperto lang ang kabilang sa kanila. Naglagay si Amelia ng bandila sa mapa at sinabihan si Bernaf na ipadala sila sa bangin. Kung iisipin na medyo sumobra ang ginawa niya, sapat na rin ang 20,000 ginto na nakuha niya kay Amelia. Kasya na ito para sa mga pangunahing pondo na kailangan para muling itayo ang kanilang teritoryo. Para bang nakatanggap sila ng ilang taong halaga ng ipon. Sa totoo lang, gustong-gusto ng patayin ni Ghislaine si Amelia, kaya lang,
Tiyak na magreresulta ito sa isang digmaang hindi maiiwasan. Alam niya na hindi niya pwedeng isapanganib ang kaligtasan ng kanyang teritoryo dahil lang sa panandaliang udyok ng kanyang damdamin. Nahihirapan na nga ang Pertium sa pakikipaglaban sa mga barbaro, kaya mas matalinong hakbang para sa bida natin ang umatras muna. Alam ni Ghislaine na ang katotohanang may alam siya tungkol sa Artium Merchants Guild ay sapat na para maging malaking pasanin kay Amelia. Isinuot ng ating bida ang kanyang jacket at nangakong gagamitin niya si Amelia sa tamang paraan. Napansin naman ni Belinda na mukhang punong-puno ng kumpitansa ang kanyang amo. Tinanong niya ito kung nangyayari ba ang lahat ayon sa plano. Ipinaalala rin niya na inutusan siya nitong pasukuin ang mga guwardiya. Dapat ay gagawin niya ito kapag nakarinig na siya ng ingay ng labanan sa loob. Inutusan din siya ni Ghislaine na gawing bihag si Amelia. Mangyayari ito kapag lumabas na ang babae sa silid. Pero sinabi ng bida natin na sa totoo lang, kay Fergus niya ipinagawa ang mga bagay na ito. Pagkasabi niya nito, bigla siyang nakaramdam ng matinding kirot sa buong katawan. Agad namang napatayo si Belinda at ang matanda. Nadura ng dugo ang bida natin. Napagtanto niya na ang sakit na nararamdaman niya ay epekto ng puwersa o recoil mula sa pagbubukas ng kanyang pangatlong core. Mas maigi na ang sakit na ito kumpara sa naramdaman niya noong nakaraan. Pero kahit na ganoon, magiging sakit pa rin ito ng ulo para kay Ghislaine. Mahihirapan siyang harapin ito sa tuwing gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan. Naidlip sa isip ng ating bida na kailangan niyang makahanap ng paraan para mapalakas ang kanyang mana. Habang nag-iisip siya, biglang hinawakan ni Belinda ang kanyang kamay. Naglabas ito ng isang dambuhalang karayom na balot ng mana. Sinabi niya sa kanyang amo na magulo ang daloy ng mana nito. At sa mismong sandaling iyon, ginamit niya ang karayom para tusukin ang kamay nito. Tinutusok niya ang iba't ibang bahagi ng kamay ni Ghislaine, at nagulat ang bida natin sa kanyang nakikita. May naramdaman siyang lumalabas sa kanyang katawan. Pagkabukas ng kanyang bibig, may lumabas na hangin. Gulat na gulat ang bida natin nang makitang medyo bumukas na ang kanyang nagkabuhol-buhol na daluyan ng mana. Sigurado siyang ang ganitong klaseng pamamaraan ay hindi magagawa ng kahit sino kung wala silang malalim na pag-unawa sa mana. Alam ni Ghislaine na hindi lang isang ordinaryong katulong si Belinda dahil ang nanay niya mismo ang nagpasok sa babae sa kanilang pamilya. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam ang tunay nitong pagkatao. Hindi niya maintindihan kung bakit ang isang taong ganito kagaling ay nagtatrabaho lang bilang headmaid. Nagtataka siya kung bakit sa probinsya pa nito napiling magtrabaho. Kahit na hindi niya alam ang sikreto ni Belinda, wala namang pakialam si Ghislaine. Naniniwala siyang mas mabuti ng maraming magagaling na tao sa kanilang teritoryo. Dahil ang mga taong nakaharap niya hanggang ngayon ay simula pa lamang ng mas matitinding pagsubok. Siniguro naman ni Belinda sa kanyang amo na tutulungan niya ito sa kahit anong bagay dahil buo at walang alinlangan ang tiwala niya rito. Tinanong niya ito kung bakit kumuha ito ng ganoon kalaking halaga ng pera kay Amelia. Sinabi ni Ghislaine na kailangan niyang gumastos at si Amelia lang ang kaisa-isang mayaman na kilala niya. Nagulat sina Fergus at Belinda nang marinig ito. Hindi siya makapaniwala na tinapos ng amo niya ang kasunduan sa kasal dahil lang sa ganoong dahilan. Sinabi niya rito na mapapahamak siya kapag nalaman ito ni Count Rayfold. Pero sabi ni Ghislaine, ayos lang daw yon. Siniguro niya sa katulong na hinding-hindi magsusumbong si Amelia sa tatay nito. Habang nakangiti, ipinaalala niya kay Belinda ang tiwalang sinasabi nito. Nainis naman ang maid nang marinig ito. Tinanong niya ang kanyang amo kung saan ba nito balak gastusin ang pera. Karapatan niya raw itong malaman dahil sumama siya sa panganib na ito. Ibinunyag ni Ghislaine na balak niyang gastusin ang pera sa kagubatan ng mga halimaw. Nabigla si Belinda sa narinig. Sinabi ng bida natin na siya ang magiging unang magpapaunlad o magpipionyer sa kagubatan ng mga halimaw. Hindi makapaniwala si Fergus sa naririnig. Sinabi niya sa kanyang amo na sinusubukan na itong paunlarin simula pa noong panahon ng kanyang lolo sa tuhod pero laging nabibigo. Tinanong ni Ghislaine ang matanda kung natatandaan pa ba nito ang pabor na hiningi niya bago sila pumasok sa kastilyo. Kinabahan si Fergus nang marinig ito. Ibinunyag niya sa kanyang amo na ang taong pinapahanap nito ay naroon nga. Naroon ang tao sa lokasyong binanggit niya. Tinanong niya si Ghislaine kung sigurado ba talaga ito sa taong yon. Sinabi niya na parang may saltik o hindi na tama ang pag-iisip ng lalaking yon. Pero sagot ni Ghislaine, ayos lang ang lahat basta't buhay pa ang lalaki. Sinabi niya na kailangan na nilang pumunta roon ngayon din, pero hirit ni Belinda, kailangan na nilang umuwi. Ipinaalala niya sa amo na hindi ito pwedeng gumala-gala lang sa kasalukuyang kondisyon ng katawan nito. Tinanong naman ni Ghislaine ang katulong kung sa tingin ba nito ay hahayaan lang sila ni Amelia na makaalis ng ganoon kadali pagkatapos ng ginawa nila. Alam ng bida natin na susubukan siyang patayin ng baliw na babaeng yon para patahimikin siya. Tinapik ni Belinda ang kanyang balikat at sinabing kaya niyang lumaban. Sinabi niyang magaling siyang makipaglaban. Ipinaalala rin niya na isang kabalyero o knight din si Fergus. Sabi naman ni Ghislaine, maaasahan talaga sila. Pero sinabi niya na hindi nila kayang gampanan ang papel na gusto niya. Ibang larangan daw ang kailangan niya rito. Habang nakangiti, ibinunyag niya na kailangan niya ng isang vanguard.
Sinabi niyang papunta na sila para makipagkita sa vanguard na ito. Nagbago ang eksena at makikita natin ang grupo na dumating sa isang kahoy na bahay sa tabi ng kagubatan. Sinabi ni Belinda na mukhang abandonado na ang bahay. Siniguro naman ni Fergus na ito talaga ang tamang address. Kumatok si Ricardo sa pinto. Isang dambuhalang matanda ang nagbukas ng pinto. Napakahaba ng buhok ng lalaking ito. Tinanong niya sila kung sino sila. Lahat, maliban kay Ghislaine, ay gulat na gulat nang makita ang lalaki. Lumapit si Belinda sa kanyang amo at bumulong. Tinanong niya ito kung ito ba talaga ang taong tinutukoy niya. Sabi niya, mukhang hindi na sa tamang kondisyon ang lalaki para makipaglaban. Mukhang hindi na siya aabot pa bukas. Siniguro ni Ghislaine sa kanya na nasa tamang lugar sila. Napagtanto ng lalaki na isang noble ang bida natin. Akala niya ay isa lang si Ghislaine na bored na batang noble. Humanharap siya at pinalayas siya. Tinawag siya ng bida natin bilang ang dating kapitan ng mga mersenaryo ng Ratatost. Tinawag niya ang lalaking nagngangalang Gillian. Nagulat ang lalaki nang marinig ang pangalan niya at mabilis na lumingon. May ngiti sa kanyang mukha, sinabi ni Ghislaine sa lalaki na matagal na niyang gustong makita ito. Nabigla ang grupo nang malaman nilang ang lalaking ito ay ang dating kapitan ng mga mersenaryo ng Ratatost. Ang mga mersenaryo ng Ratatost ay isang grupo na tanging ang mga bihasa lang sa karamihan ng armas ang pwedeng sumali. Kahit wala na sila, ang kanilang katapangan ay sapat na para makilala ang pangalan nila ng kahit sinong kabalyero. Binato ni Gillian ng palakol si Ghislaine. Nahiwa ng palakol ang kanyang jacket, nagulat ang lahat sa nakita nila. Mabilis nilang inilabas ang kanilang mga armas at humarang sa harap ng kanilang amo. Tinanong ni Gillian si Ghislaine kung ano ang kailangan niya. Pinapatras ni Belinda ang kanyang amo, sinabi niya na wala sa katinoan ang isip ni Gillian ngayon. Binanggit ng bida natin ang tungkol sa tinatawag na walang hanggang parusa sa lalaki. Nagulat si Gillian nang marinig ito. Ibinunyag ni Ghislaine sa kanya na alam niya ang lunas sa sakit na wala raw gamot na dinaranas ng anak nito. Tinanong niya ang lalaki kung nakuha na ba niya ang atensyon nito. Mataas na lagnat, pag-ubo ng dugo, at mga pulang pantal. Ang mga pantal ay namumukadkad na parang talulot ng bulaklak sa balat. Ang pasyenteng namimilipit sa sakit ay mukhang isang bilanggo na pinaparusahan. Ito ang dahilan kung bakit ang sakit na walang lunas ay tinatawag na walang hanggang parusa. Pinatuloy ni Gillian ang grupo sa loob. Sumisigaw ang kanyang anak sa kama. Hinawakan ng lalaki ang batang nagngangalang Rachel. Habang nakatitig sa bata, napagtanto ng bida natin na hindi pa huli ang lahat. Sa nakaraan niyang buhay, sinubukan niyang hanapin si Gillian. Pero wala na sa mundong ito si Gillian nung nahanap siya ni Ghislaine. Tinapos na pala niya ang sarili niyang buhay. Sumuko na siya nung mamatay ang kanyang anak. Halata ni Ghislaine na naibenta na ng lalaki ang lahat ng ari-arian nito. Ang tanging natira na lang ay mga armas. Sinabi ni Rachel sa kanyang ama na hindi na niya kaya ang sakit at nakiusap na patayin na lang siya nito. Naisip ng bida natin na hindi na siya dapat mag-aksaya pa ng oras. Hinubad niya ang kanyang jacket para simulan na ang panggagamot. Bago pa man siya may magawa, hinawakan ni Belinda ang kanyang balikat at nakiusap na umalis na sila. Natatakot siya para sa kanyang amo. Sinabi niya na hindi ito problema na kaya niyang lutasin gamit lang ang kanyang lakas. Ipinaliwanag niya na masyadong malala ang sakit at kahit ang mga pari ay hindi ito magamot, tinawag pa itong parusa mula sa Diyos. Tinanong niya ang kanyang amo kung ano ang plano nito. Tinabig ng bida natin ang kanyang kamay at sinabing kaya niyang pagalingin si Rachel. Hindi pa rin kumbinsido si Belinda. Lumingon si Ghislaine at ipinaalala sa kanya na nangako siyang magtitiwala siya rito. Naalala ni Belinda ang kanyang pangako. Naglabas ang bida natin ng papel at inutusang bumili ng mga halamang gamot. Nagulat si Belinda nang makita ang listahan. Mabilis na kinuha ng katulong ang mga gamit at bumalik agad. Para sa mga gala na mersenaryo na walang tahanan, ang kaalaman ay ang mismong susi para mabuhay. Kahit na wala pang lunas ang walang hanggang parusa sa ngayon, matutuklasan din ang gamot dito sa hinaharap. Naging usap-usapan ang lunas dahil simple lang ang paraan nito. Malinaw itong natandaan ni Ghislaine. Ang tanging problema lang ay ang sobrang mahal na presyo nito. Ang Fairy's Blessing ay isang mahalagang sangkap na kailangan para sa gamot. Ang unang hakbang ay tadtarin ng pino ang Fairy's Blessing at ang mga halamang gamot. Isiksik ang mga ito ng maigi sa loob ng isang bote. Buhusan ito ng distilled alcohol at alugin para humalo ng maayos. Hayaan muna itong nakababad ng ilang sandali. Kapag tapos na ito, ihalo ang mga natitirang sangkap at haluin. Pagkatapos niya, iniabot ni Ghislaine ang kanyang kamay. Pinabigay niya sa lalaki ang kulay ube at kumikinang na likido sa kanyang anak. Sinabihan niya itong painumin ng bata. Wala nang ibang magagawa si Gillian kaya mabilis niyang pinainom ang kanyang anak. Agad naman itong nilunok ng bata. Ang mga pulang pantal sa kanyang mukha ay dahan-dahang nawala. Nagulat ang lahat, hindi makapaniwala ang grupo sa nakita nila. Higit na nagulat si Gillian kaysa sa kahit sino. Hindi siya makapaniwala na talagang gumagana ang gamot. Sinabi ni Ghislaine na gumana ito gaya ng inaasahan niya. Na may kaba sa kanyang mukha, tinanong siya ni Gillian kung paano niya ito nagawa.
Sinabi niya rito na kahit ang banal na kapangyarihan ay hindi siya kayang pagalingin. Sabi naman ni Ghislaine na hindi lahat ay kayang gawin ng banal na lakas. Pinapalakas lang nito ang sigla at ang kakayahan ng katawan na magpagaling para malabanan ang sakit. Iba ito sa mismong lunas sa pinagmumulan ng sakit. Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Gillian. Hinawakan niya si Ghislaine at nagtanong. Tinanong niya kung talaga bang mapapagaling ang anak niya. Siniguro naman ng ating bida sa lalaki na gagaling ang kanyang anak sa loob lang ng 2 buwan. Nabigla si Gillian nang marinig ito. Napaatras siya at yumukod sa ating bida habang itinatanong kung ano ang gusto nito mula sa kanya bilang kapalit. Alam ng lalaki na siguradong may kailangan si Ghislaine sa kanya kaya ito nagpunta sa isang napakalayong lugar para lang hanapin siya. Sinabi niya sa ating bida na ang tanging natitira na lang sa kanya ay ang kanyang walang kwentang katawan, habang seryoso ang mukha. Sinabi ni Gillian na magiging alipin o aso siya nito kung iyon ang ipag-uutos niya. Siniguro naman ni Ghislaine sa lalaki na hindi niya kailangan ang alinman sa mga bagay na iyon. Sinabi niya na ang gusto lang niya ay ang kapitan ng mga mersenaryo ng Ratatost. Nang iangat ni Gillian ang kanyang ulo, may nakita siyang nakakagulat. Napansin niya na ang mga mata ni Ghislaine ay punong-puno ng pangarap. Tumayo ang lalaki at kumuha ng isang palakol. Ginamit niya ito para putulin ang kanyang napakahabang buhok. Natakot ang grupo nang makita nila ang itsura ng lalaki nang wala na ang kanyang nakapusod na buhok. Ibang-iba na ang itsura niya kumpara kanina at mas mukha na siyang buhay ngayon. Lumapit si Gillian sa kanyang mga armas. Tinanong niya si Ghislaine kung may iba pa bang kasama ang ating bida maliban sa mga taong nasa loob ng kwarto. Itinanong niya rin kung may maghahanap ba rito. Sinabi naman ng ating bida na narito siya kasama ang kanyang grupo. Kumuha si Gillian ng isang sibat at tinalian ito ng lubid. Tinanong niya ang ating bida kung may mga tao bang may galit o gustong gumanti sa kanya. Sinabi ni Ghislaine na meron nga, at ipinaliwanag niya na siguradong marami pang magiging ganoon sa hinaharap. Hinawakan ng lalaki ang dulo ng lubid. Inihagis niya ang sibat palabas ng bahay at sinira ang dingding na kahoy. Tumagos ang sibat hanggang sa kagubatan sa harap ng bahay. Nagawang tamaan ni Gillian ang kanyang target. Agad-agad niyang ginamit ang lubid para hatakin pabalik ang kanyang sibat. Nang bumalik ang sibat sa loob ng bahay, nakita nila ang target ni Gillian. May nahuli ang lalaki na isang asasin. Direkta sa dibdib ang tama ng sibat sa asasin. Habang nagpupumiglas ang asasin na alisin ang sibat, sinakal siya ni Gillian sa leeg. Pinilit niya itong magsalita kung sino ang nag-utos sa kanya. Lumabas na ang asasin ay isang miyembro ng mga Wildcat, at hindi nito alam kung paano siya nahanap ni Gillian. Tinanong ng mersenaryo si Ghislaine kung ano ang gusto niyang gawin sa espiyang ito. Sinabi ng ating bida na alam na niya kung sino ang nagpadala rito. Hinawakan ni Ghislaine ang kanyang espada, pero sinabi niya kay Gillian na ayaw na niyang gamitin pa ang kanyang sandata sa araw na ito. Ipinatong ni Gillian ang kanyang kamay sa hawakan ng espada ni Ghislaine para pigilan itong bumunot. Habang nakangiti, nakiusap ang lalaki kay Ghislaine na ipaubaya na lang ito sa kanya. Gamit ang kanyang mga kamay, binali niya ang leeg ng asasin. Pagkatapos nito, yumukod siya sa ating bida. Nagulantang si Belinda nang makita kung paano pinatay ni Gillian ang asasin dahil wala itong kahit anong pag-aalinlangan sa pagpatay. Hindi niya maintindihan kung bakit gugustuhin ng kanyang amo na kumuha ng ganito kadelikadong tao. Samantala, lumuhod naman si Gillian. Nangako siya kay Ghislaine na ipinapaubaya na niya ang kanyang buhay sa mga kamay nito. Napagtanto ng ating bida na nakakuha siya ng isang napakahalagang alas para sa darating na plano. Habang nakangiti, sinabi niya kay Gillian na inaasahan niya ang pagtatrabaho kasama ito. Nagbago ang eksena at dinala tayo sa isang kubo sa kagubatan. Makikita natin ang isang trafficker ng Wildcat na nag-uulat sa iba pang mga miyembro. Sinabi niya sa kanila na napatay na ang kanilang kasamahan, kaya naman nagulat ang mga Wildcat nang marinig ito. Habang nag-uusap sila, may isang nag-utos sa kanila na hinaan ang kanilang mga boses. Ang taong ito ay kilala bilang si Vigo. Humingi ng paumanhin ang mga trafficker sa kanilang kapitan. Ipinaliwanag ng kapitan na ayon kay Bernaf, hindi raw mahahanap ni Ghislaine ang kanilang reconnaissance unit. Imposible raw na mapatay sila nito. Tinanong niya ang lalaki kung bobo ba ang unit na iyon o kung maling impormasyon ba ang naibigay sa kanila. Hindi alam ng lalaki ang kanyang isasagot, ibinunyag niya kay Vigo na sumama na si Gillian sa grupo ni Ghislaine. Nagulat si Vigo nang marinig ito. Tumayo siya at sinakal ang leeg ng kanyang kasamahan habang nakakatakot ang kanyang itsura. Tinanong niya kung sigurado ba ito. Habang nanininig, sinabi ng lalaki sa kanyang kapitan na sigurado siya. Sinabi niya na nakita niya ito ng sarili niyang mga mata. Napangiti naman si Vigo dahil natuwa siya na sa wakas ay nagsisimula na ring kumilos ang dati niyang kapitan. Nagbago ang eksena at makikita natin si Gillian na nakasakay sa isang karwahe habang bumabagtas sa kagubatan. Nagrereklamo si Belinda dahil parang nasasakal na siya sa loob ng karwahe. Tinanong niya ang kanyang amo kung kailangan ba talaga ni Gillian na magdala ng ganoon karaming armas. Sinabi niya rito na hindi naman ito isang arms dealer kaya sapat na sana ang isa o dalawang espada.
Hindi siya makapaniwala na kailangan pa nilang bumili ng isa pang karwahe para lang sa mga armas ni Gillian. Sinabi naman ni Ghislaine na kailangan naman talaga nilang bumili ng isa pa. Kailangan nilang madala si Rachel ng komportable sa county kaya siniguro niya rito na maayos lang ang lahat. Sila Fergus at Ricardo naman ang nag-asikaso kay Rachel sa kanilang karwahe. Sinabi ni Ghislaine sa kanyang katulong na may paggagamitan si Gillian sa mga armas na iyon kaya nakiusap siyang pagtiisan na muna ito. Ipinaalala niya rito na ang pinakamahalaga ngayon ay ang makatakas sila sa rift. Tinanong ni Belinda ang kanyang amo kung ang espiyang nahuli nila ay ipinadala ba ni Amelia. Sumagot naman ang ating bida na tama ang hinala niya. Napagtanto ni Belinda na maari itong maging malaking problema. Ipinaliwanag niya kay Ghislaine na ang maskarang suot ng lalaki ay simbolo ng mga trafficker ng Wildcat. Sinabi niya na ang mga Wildcat ay isang makapangyarihang samahan sa Rayfold, at nagulat ang ating bida nang marinig iyon. Pakinggan niyo to. Ayon kay Belinda, ang pangunahing tatak ng mga Wildcat trafficker ay ang pagpupuslit. Gumagawa rin sila ng mga pagpaslang, pagbebenta ng bawal na gamot, pangangalakal ng tao, at iba pa. Mga basura sila na pumapatol sa kahit anong karumal-dumal na trabaho. Marami sa mga miyembro nila ay mga bihasang dating sundalong bayaran, kaya naman naging isa silang mapanganib na samahang may malakas na puwersang pandigma. Tinanong ni Ghislaine si Belinda kung paano niya nalaman ang mga impormasyong ito, gayong nasa loob lang naman siya ng kastilyo buong araw. Sinabi ng katulong, sa kanya na narinig na niya ang mga bagay na ito bago pa man siya mamasukan doon. Pinakiusapan niya ang kanyang amo na mag-ingat dahil hindi basta-basta sumusuko ang mga Wildcat. Napangiti si Ghislaine nang marinig ito. Tiniyak niya sa kanya na magiging maayos lang ang lahat. Ipinaalala niya sa babae. Nakasama naman nila si Gillian. Pagkasabi niya nito, may biglang sumulpot mula sa lupa matapos dumaan ang kanilang karwahe. Hinabol ng mga ito ang karwahe. Naramdaman ni Gillian ang kanilang presensya. Biglang nagsitalon ang mga ito mula sa ilalim ng lupa. Nang maabutan nila ang karwahe, ang mga nilalang na iyon ay ang mga Wildcat pala, mabilis silang sumugod para atakihin si Gillian. Nagulat ang lalaki nang makita ang ambus mula sa ilalim ng lupa. Inilabas niya ang kanyang palakol at espada. Ginamit niya ang mga ito para harangan ang mga atake ng mga Wildcat. Ginamit niya ang kanyang palakol para putulin ang isang kamay ng kalaban at mabilis na isinaksak ang isa pa sa dibdib nito. Bago pa man makakilos ang lalaking naputulan ng kamay, pinasabog na ni Gillian ang ulo nito. Bumagsak ang kanilang mga katawan sa lupa. Nang mamatay ang mga ito, agad na pinutol ng kanilang mga kasamahan ang ilang mga lubid. Dahil dito, bumagsak ang naglalakihang mga puno sa karwahe. Nagulat si Gillian nang makita ang bitag. Sabi ni Belinda, madidikdik sila ng mga punong iyon. Mabilis na hinila ni Gillian ang mga tali at pinabagal ang mga kabayo. Pababa. Nakaiwas sila sa pagkakaipit pero hinarangan ang kanilang dinadaanan. Sabi ni Ghislaine na inaasahan na niya, ang ambus na ito. Sa tabi ng kanilang karwahe ay ang ilang mga Wildcat trafficker. Tinawag ni Vigo ang dating kapitan ng mga Ratatoskr na sundalong bayaran. Nagulat si Gillian nang marinig ang titulong iyon. Tinawag siya ni Vigo na isang duwag na binuwag. Ang buong grupo ng mga sundalong bayaran dahil lang sa kanyang anak. Bumaba si Gillian mula sa karwahe. Sinabi niya sa lalaki na, wala siyang alam sa mga sinasabi nito. Nainis si Vigo nang marinig ito. Isiniwalat niya sa dati niyang kapitan na nauwi. Siya sa buhay na kailanman ay hindi niya ginusto dahil sa kanya. Tinanong niya ito kung naging ulyanin na ba siya at hindi naman lang. Maalala ang dati niyang kasama. Hindi alam ni Gillian ang isasagot. Akala ni Vigo ay nagmamaang-maangan lang ang lalaki habang nakangiti. Sa kanyang mukha, sinabi niyang ipapaalala niya ang lahat dito. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na patayin ang grupo. Mabilis silang sumugod para atakihin sila. Tinanong ni Ghislaine si Gillian kung kailangan nito ng tulong. Sinabi ng lalaki na ayos lang siya. Sinabi niya na ang kapitan ay tila may kailangan sa kanya. Pinakiusapan niya si Ghislaine na magpahinga muna. Tiniyak niya rito na kaya na niya itong mag-isa. Bago pa man dumampi ang mga espada ng Wildcat sa kanya, binalot ni Gillian ng mana ang kanyang dambuhalang palakol. Pinaghiwa-hiwalay niya ang apat. Sa kanila sa isang iglap lang. Nagulat ang iba nang makita ito. Sumugod sila para atakihin ang lalaki. Inilabas ni Gillian ang kanyang maikling espada. Winakwak niya ang unang taong lumapit sa kanya gamit ang palakol, sinaksak naman niya sa leeg ang pangalawang tao. Gamit ang kanyang espada, hinarang niya ang atake ng pangatlong tao, at ginamit ang palakol para hatiin ito sa dalawa. Hindi na nagulat si Vigo nang makita kung gaano pa rin kalakas ang dati niyang kapitan, halatang hindi pa rin kumukupas ang lakas nito. Inutusan niya ang kanyang unit na maghiwalay. Sa dalawang grupo, sinabihan niya silang salakayin si Gillian mula sa magkabilang panig. Agad namang sinunod ng mga Wildcat ang utos ng kanilang kapitan. Sumakay si Gillian sa isang kabayo. Nagulat ang mga Wildcat nang makita ito. Humablot si Gillian ng mas malaking palakol at
Pinaikot ito sa hangin. Sumugod siya sa mga wildcat. Binalot niya ng mana ang kanyang palakol. Sa isang wasiwas lang, maraming mga wildcat ang nagkadurog-durog. Sa ginawa ng lalaki. Ang iba sa kanila ay napaatras. Sabi ng isa, hindi raw siya makalapit sa lalaki. Nagmungkahi naman ang isa pa. Sa lahat na ang kabayo ang puntiryahin. Bago pa man makalapit ang mga lalaki sa kabayo, nagkabit si Gilean ng lubid sa hawakan ng kanyang palakol. At iwinasiwas ito sa paligid niya. Hinati niya ang kanilang mga katawan sa isang swing lang. Nagulantang si Belinda nang makita ito. Pagkatapos niyang talunin. Ang mga tauhan nito, sumugod si Vigo para atakihin siya. Humablot si Gilean ng isang kalasag. Nang maramdaman niya ang enerhiya ng lalaki, ginamit niya ang kalasag para harangan ang atake ng kapitan. Sinabi ni Vigo kay Gilean na huwag siyang humarang sa kanyang trabaho dahil sinira na nito ang buhay niya. Sa isang nakakatakot na tingin, nangako ang lalaki sa dati niyang kapitan na papatayin niya ito. Naglabas siya ng 3 talim. Ibinato niya ang mga ito sa kabayo. Tumarak ang mga talim at bumagsak ang hayop sa lupa, bago pa man siya mawalan. Nang balanse, tumalon si Gilean pababa ng kabayo. Pagkalapag niya sa lupa, isang talim ang tumambad sa harap niya. Mabilis na inilabas ni Gilean ang kanyang maliit na palakol at ginamit ito para harangan ang atake. Sinabi niya sa lalaki na hindi na siya ang kapitan ng mga Ratatoskr na sundalong bayaran. Pagkasabi niya nito, ginamit niya ang kanyang kalasag para tamaan ang lalaki sa tadyang. Mabilis na napaatras si Vigo. Sinabihan niya si Gilean na tumigil sa pagsasalita ng kung ano-anong kalokohan. Tinanong niya ito kung sino ba talaga siya kung hindi na siya ang dating kapitan ng mga Ratatoskr na sundalong bayaran. Binalot ni Gilean ng mana ang kanyang palakol. Sinabi niya na tinalikuran na niya ang kanyang nakaraan. Sinabi niya kay Vigo na siya ay tauhan na ni Ghislaine ngayon. Nainis si Vigo nang marinig ito. Sumugod siya kay Gilean at nangakong papatayin siya kahit anong mangyari. Hinarang ni Gilean ang bawat atake nito. Buong puwersang itinulak ni Vigo ang kanyang espada sa kalasag ni Gilean. Dito niya ibinunyag na tuluyan ng nabuwag ang kanilang pangkat ng mga mersenaryo matapos itong iwan ni Gilean. Sinabi niya na nawalan na siya ng layunin sa buhay at nauwi sa isang kahiyahiyang pamumuhay para lang may ipakain sa sarili. Marahas na itinalbog ni Gilean ang espada ng lalaki at mabilis na iwinasiwas ang kanyang palakol. Agad namang nakailag si Vigo sa pamamagitan ng pagyuko ng mababa. Mabilis niyang tinadyakan si Gilean. Kahit na block ito gamit ang kahoy na kalasag, sa tindi ng lakas ay tuluyang nawasak ang depensang iyon. Ipinaliwanag ni Vigo kay Gilean na handa niyang isakripisyo ang buong buhay niya para lang gawing pinakamalakas sa kasaysayan ang Ratatoske Mercenaries. Hindi siya makapaniwala na ang dati niyang kapitan, ang taong tinitingala niya, ay itatapon lang ang lahat para maging sunod-sunuran sa isang layaw na maharlika. Naglabas ang lalaki ng ilang matatalim na patalim. Galit niyang sinabi kay Gilean na hinding-hindi niya ito mapapatawad. Binalot niya ng mana ang mga patalim at mabilis na ipinatama sa kalaban. Ginamit ni Gilean ang kanyang palakol para sanggain ang mga patalim. Ngunit sa sandaling maharang niya ito, biglang sumulpot si Vigo sa harap niya at sinubukang saksakin siya. Maliksi itong naiwasan ni Gilean. Habang nasa ere, mabilis siyang bumawi ng tagagamit ang kanyang palakol. Nakatuntong agad sa lupa si Vigo at naharangan ang atake gamit ang kanyang espada. Habang ginagawa ito, isang nakakatakot na ngiti ang rumehistro sa kanyang mukha. Naging mas mabangis ang palitan nila ng mga atake. Sa isip ni Vigo, naniniwala siyang ito pa rin ang kapitan na nakilala niya ilang taon na ang nakakalipas. Habang ang dati niyang kapitan ay nagsasayang ng oras sa paghahanap ng lunas para sa anak nito, siya naman ay patuloy na sumasabak sa gitna ng mga madugong labanan. Pinanday niya ang kanyang sarili sa libu-libong laban para lang lumakas. Naniniwala ang lalaki na hindi na siya kayang tapatan pa ni Gilean. Inatake siya ni Gilean ng isang napakalakas na wasiwas. Tumalon si Vigo sa ibabaw niya para makailag, habang ginagamit ang kanyang espada bilang panimbang. Lumapag siya sa likuran ni Gilean. Pagkalapag niya, mabilis niyang tinadyakan ang 3 patalim na naharangan ni Gilean kanina para tumalsik pabalik dito. Parang mga bala ang bilis ng mga patalim. Ginamit ni Gilean ang kanyang baluti para sanggain ang 3 talim na iyon. Pero sa saglit na pagkadiskitil niya, mabilis na sumugod si Vigo para tumapos. Naramdaman ni Gilean ang presensya nito kaya agad niyang iwinasiwas ang palakol. Tumalon si Vigo para umiwas at muling dinaluhong ang dati niyang kapitan. Sinigawan niya ito at sinabing tapos na ang laban. Ngunit laking gulat niya nang balutin ni Gilean ng mana ang sariling kamay at hubad kamay na sinalo ang kanyang talim. Tinanong ni Gilean si Vigo kung puro puot lang ba ang dahilan ng paghihiganti nito. Hindi sumagot si Vigo. Tulala siya habang nakikitang hawak-hawak lang ni Gilean ang kanyang patalim. Shock siya nang makitang gumamit pala si Gilean ng mana sa kamay nito para lang pigilan ang kanyang armas. Doon niya napagtanto na hindi pa pala inilalabas ni Gilean ang tunay niyang lakas. Hanggang sa sandaling ito, nagpipigil lang pala si Gilean.
Walang babalang isinalya ni Gilean ang ulo ng kanyang palakol diretso sa mukha ng lalaki. Sa lakas ng impact, tumalsik si Vigo at bumangga sa isang puno. Malamig na sinabi ni Gilean na talagang hindi niya ito maintindihan. Naniniwala siyang kung gusto talaga siyang patayin ni Vigo para sa paghihiganti, marami na itong pagkakataon noon pa. Tinanong niya kung bakit ngayon lang ito sumulpot. Humalakhak si Vigo sa narinig, sinabi niya sa dati niyang kapitan na marami itong hindi alam. Ibinunyag niya na matagal na siyang nagpunta rito noon pa. Sinabi niya na binisita na niya ang dating tinutuluyan ni Gilean, pero hindi niya doon natagpuan ang magiting na kapitan ng Ratatoske Mercenaries. Ang nakita raw niya ay isang mahinang matanda na hindi man lang karapat-dapat patayin, galit na nagtanong si Vigo. Nasaan na raw ba ang Gilean na nakilala niya? Inihagis ni Gilean ang patalim ng lalaki sa lupa at inutusang pulutin ito. Sinabi niya na ang kanyang katawan ngayon ay nakatali na sa kagustuhan ng iba. Ipinaliwanag niya na ang buhay niya ngayon ay alay na sa layunin ng ibang tao. Inilabas niya ang kanyang espada at seryosong kinausap ang lalaki. Sinabi niya na bilang dating kapitan ng Ratatoske Mercenaries, ibibigay pa rin niya ang pinakamataas na respeto sa dati niyang kasamahan sa huling pagkakataon. Tuwang-tuwa si Vigo nang marinig ito. Pinulot niya ang kanyang patalim at muling sumugod ng buong puwersa, ngunit mabilis itong naharangan ni Gilean. Sinabi ni Vigo na ito ang matagal na niyang ipinagdarasal, lalong naging brutal ang kanyang bawat saksak at hiwa kay Gilean. Nagagawa pa ring makasabay ng kanyang kapitan. Gumawa si Gilean ng isang napakalakas na buwelo, na naiwasan naman ni Vigo sa pamamagitan ng pagyukod. Agad bumawi ng atake si Vigo, pero naharangan ito ng palakol ni Gilean. Mabilis na idiniin ni Gilean ang patalim ni Vigo pababa at ginamit ang kanyang espada para saksakin ito. Bumaon ang espada sa tadyang ni Vigo. Napakagatlabi na lang ang lalaki para tiisin ang hapdi bago muling sumubok na umatake. Nagawang umiwas ni Gilean sa ganti nito. Itinaas niya ang kanyang palakol at sinabihan si Vigo na hinding-hindi niya ito malilimutan. Tinawag niya ito sa kanyang ranggo bilang commander ng ikalimang unit ng Ratatoske Mercenaries. Tinawag niya itong Vigoanos. Napangiti si Vigo sa huling pagkakataon. Kasabay ng kanyang pagngiti, tuluyan siyang sinaksak ni Gilean. Matapos bawian ng buhay ang lalaki, kinuha ni Gilean ang patalim nito. Pinuri naman ni Ghislaine ang kanyang naging husay sa laban. Sinabi ni Belinda na malaki-laki rin ang kikitain nila mula sa mga loot ng Wildcats. Humingi naman ng paumanhin si Gilean sa ating bida dahil sa naging abala. Siniguro ni Ghislaine na ayos lang iyon. Hindi niya akalain na ganito pala katindi ang kakayahan ni Gilean. Noong unang beses na umalis ang ating bida sa kanilang tahanan para magmersenaryo, ang mga kwento tungkol kay Gilean ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Ang mga kwentong iyon ang naging pundasyon para maging hari siya ng mga mersenaryo. Dahil dito, lalong naging sigurado si Ghislaine sa kanyang piniling desisyon. Masaya siya dahil nakakuha siya ng isang maaasahang kakampi. Tinanong ni Ghislaine si Gilean kung naaalala pa ba nito kung sino talaga si Vigo. Sumagot ang lalaki na hinding-hindi niya ito malilimutan. Itinaas niya ang espada ni Vigo at sinabing isa itong tapat na kasamahan noon. Tumimo ang mga salitang iyon sa puso ni Ghislaine. Napaisip siya. Ano na kaya ang ginagawa ng mga dati niyang kasamahan sa ngayon? Sigurado siyang namumuhay na ang mga ito ng sarili nilang buhay dahil bago pa man sila magkakilala ay nangyari na ang lahat ng ito. Alam niyang kailangan na niyang simulan ang paghahanap sa kanila. Dumating ang sandali na nagpasya ang mga tao. Sinabi ni Ghislaine sa grupo na dapat nilang sundin ang mungkahi ni Belinda na tipunin ang anumang mahahalagang gamit. Mula sa mga pusang gubat, inatasan ni Belinda si Gilean na manguna at magsimulang mag-ipon para sa kanila. Pinaalalahanan ng lalaki ang ginang na hindi siya nito tauhan. 2 araw ang lumipas, makikita nating pumasok ang grupo sa teritoryo ng Pertium. Nakahinga ng maluwag si Belinda. Nang makitang sa wakas ay nakarating na sila, tumingin si Gilean sa lungsod at tinanong ang kanyang Panginoon kung iyon na ba ang Pertium. Sinabi sa kanya ng ating bida na iyon na nga. Natuwa si Ghislaine dahil may tahanan na siyang babalikan. Noong una siyang lumayas ng bahay, akala niya ay makakabalik siya kahit kailan niya gusto. Pinagmasdang mabuti ni Gilean ang county. Tinanong siya ng ating bida kung nagugustuhan ba niya ang kanilang lupain. Nagulat si Gilean nang marinig ito at bakas ang kaba sa kanyang boses. Sinabi niyang napakaganda ng county. Pero diretsahang sinabi ni Ghislaine sa kanya na talagang malala ang kalagayan ng county. Nagulat si Gilean nang marinig ito. Sabi ng ating bida, lahat ng mga bahay ay luma na. At imposible na ring ipagawa o i-renovate ang mga ito. Ipinagtapat niya kay Gilean na ang mga bukirin ay hindi na nabubungkal. Ito ay dahil lahat ng mga magsasaka ay sa pilitang kinuha para magsundalo sa militar. Napilitan silang iwan ang kanilang lupa. Ipinaliwanag ni Gilean kay Ghislaine na narinig niyang laging may giyera sa Pertium dahil sa mga barbaro sa Hilaga. Sabi niya, mas malala pa ang sitwasyon kaysa sa inaasahan niya. Sinabi ni Ghislaine sa lalaki na aayusin niya ang lahat ng mga problema. Sinabi niya rito na kailangan niya ang lakas nito para maayos ang lahat. Nagulat sina Belinda at Gilean nang marinig ito.
Alam ng ating bida na ang laban na haharapin nila ay magiging napakahaba. Ito ay isang labanan para ubusin ang lahat ng may kaugnayan kay Duque de Lin. Gusto niyang protektahan ang mga bagay na dati ay inaakalang laging nandyan lang. Nangako si Ghislaine na muling bubuhayin ang lupain anuman ang kailangan niyang gawin. Pagdating nila sa loob ng county, may nakitang nakakagulat si Belinda. Pinatingin niya ang kanyang Panginoon sa harap nila. Nang itigala ni Ghislaine ang kanyang ulo, nakakita siya ng isang tao na hindi niya inaasahang makikita. Agad niyang nakilala ang anino ng taong ito. Nakita ng ating bida ang isang lalaking naka-armor na may kapa sa balikat. Ang lalaking ito ay ang kanyang ama. Sa kastilyo ng Pertium, may makikita tayong ilang kalalakihan. Nakikipag-usap sila sa konde. Iminungkahi ng konde na bawasan ang kanilang mga puwersa. Nagulat ang mga lalaki nang marinig ito. Sabi ng isa sa kanila, mahihirapan silang panatilihin ng maayos ang mga frontline kung babawasan nila ang kanilang mga tauhan. Pinayuhan naman ng isa pang lalaki ang konde na humingi ng dagdag na suporta sa pamilya Rayfold. Pero ibinunyag ng General Administrator sa mga lalaki na ang mga Rayfold mismo ang nagbawas ng pondo para sa suporta. Sabi niya, nag-iipon ng mga sundalo at nag-iimbak ng pagkain ang mga Rayfold. Nagulat ang kabalyero sa loob ng silid nang marinig ito. Sabi naman ng isa pang lalaki, kailangan nila ng pondo dahil kailangan nilang itayong muli ang garrison sa Forest of Beasts. Bahagya kasi itong nawasak noong huling labanan laban sa mga orc. Ayon sa lalaki, ang pagbabawas sa puwersa ng Night Order ay halos hindi sapat para makahinga man lang sila sa gastusin. Sabi niya, ang pagbabawas ng puwersa ay nagdadala ng malaking panganib. Pinanood lang ni Ghislaine ang mga lalaki habang nagtatalo sila. Para sa kanya, normal na ang ganitong tagpo. Ang kabalyero sa harap niya ay ang kapitan ng mga kabalyero. Ang pangalan niya ay Randolph. Ang lalaking may malaking balbas ay ang treasurer. Ang pangalan niya ay Albert. Ang pangalan naman ng general administrator ay Homer. Napaisip ang ating bida kung gaano na ba katagal mula noong huli niyang makita ang kanyang ama bilang batang Panginoon ng Pertium. Ilang buwan pa lang naman ang nakakalipas. Gayunpaman, para sa kanya, parang ilang dekada na ang lumipas bilang hari ng mga mersenaryo. Tinawag ni Ghislaine ang kanyang ama at sinalubong ito pauwi. Nagtaka ang konde kung bakit ginawa ito ng kanyang anak. Ang pangalan ng konde ay Walter Pertium. Noong bata pa siya, hindi gusto ni Ghislaine ang kanyang ama dahil palagi itong napakahigpit at seryoso. Pero ngayon, iba na ang pakiramdam niya. Ngayon ay nakikita na niya. Nakikita na niya ang hindi mabilang na pasan ng pagod at hapo na nakadagan sa mga balikat ng konde. Naiintindihan na niya ang mga responsibilidad ng isang Panginoon ng lupain. Uminom ng tsaa si Walter at sinabi sa kanyang anak na nabalitaan niyang umalis ito ng kastilyo sa loob ng isang linggo. Sinabi ni Ghislaine sa kanya na binisita niya ang mga Rayfold. Tinanong siya ni Walter kung hindi ba siya gumawa ng gulo doon. Sinabi ng ating bida na wala siyang ginawang masama. Lumingon ang treasurer kay Ghislaine. Sabi niya rito, narinig niyang nanalo ito sa isang duel laban kay Cain at nanalo ng pera. Sa totoo lang, nahihirapan siyang paniwalaan ito. Sa seryosong mukha, tinanong siya ni Albert kung nagpunta ba siya sa Rayfold para magsugal. Nainis si Ghislaine nang marinig iyon. Akala ng lalaki ay nagsugal siya, gayong ang totoo ay nag-invest siya. Sinabi niya rito na may kailangan lang siya kay Amelia. Sinabihan ni Homer si Ghislaine na kailangan niyang mag-isip bago kumilos. Pinaalalahanan niya ito na siya ang susunod na mamumuno sa Pertium. Na parang walang pakialam, sinabi ng ating bida na naiintindihan niya. Pinakiusapan niya itong huwag nang mag-alala. Nainis si Homer nang makitang binabaliwala lang ni Ghislaine ang kanyang payo. Lalo lang siyang nag-alala dahil dito. Ibinaba ng konde ang kanyang tsaa at pinatigil ang kanyang mga tauhan. Sinabi niya sa kanyang anak na narinig niyang gumawa ito ng ilang magandang gulo. Habang wala siya, nagtaka si Ghislaine kung ano ang pinagsasabi ng kanyang ama. Tinanong ni Walter ang kanyang anak kung totoo bang pinapatay niya sina Jamal at Philip dahil sa pagtatangkang ibenta si Elena. Nagulat si Ghislaine nang makita na ang kanyang. Ang tinutukoy ng kanyang ama ay ang mga walang kwentang knight na iyon. Sabi ng kapitan ng mga knight, imposibleng mapatay ng bata natin ang dalawang knight ng mag-isa. Sabi niya, siguradong nag-away lang ang dalawang knight at pinalaki lang ang kwento. Naniniwala siyang si Ghislaine lang ang tumapo sa kanila. Naintindihan ni Ghislaine kung bakit mukhang galit si Randolph kahit na mga traidor ang mga knight na yon. Hindi matanggap ng kapitan na namatay sila sa kamay ng bata natin. Nagpasya si Ghislaine na umiwas na lang sa gulo. Sinakyan niya na lang ang kwentong inimbento ni Randolph. Mayabang nang umiti si Randolph at sinabing alam niya na ito ang totoo. Sinabihan ng Count ang kanyang anak na mahusay ang ginawa nito. Nagulat si Ghislaine nang marinig ito. Walang pakialam si Walter kung paano sila tinalo ng kanyang anak. Ang sabi niya, ang pinakamahalaga ay buhay si Elena. Ito ang kauna-unahang papuri na natanggap ni Ghislaine mula sa kanyang ama. Sinabi niya sa kanyang ama na mayroon siyang isang kahilingan. Nagulat si Walter nang marinig ito. Sinabihan naman ni Homer ang bata natin na tumigil na siya kung pera lang ang hihingi niya. Sumang-ayon sa kanya si Randolph.
Pinaalalahanan niya si Ghislaine sa lahat ng perwisyong idinulot nito noon. Bakas ang galit sa mukha ni Randolph habang ipinapaalala sa kanya na ibinenta niya ang mga supply ng militar para lang may pampusta sa sugal. Sinunog pa niya ang mismong gate para lang makapagluto ng kabayo ng hukbo, at tinunaw ang lahat ng baluti para lang gumawa ng kung anong walang kwentang legendary sword. Hindi makasagot si Ghislaine sa kapitan. Kahit hindi niya naaalala ang mga ito, alam niyang siguradong nagawa niya ang mga iyon noon. Sinabi niya sa kanyang ama na gusto lang niyang humingi ng pahintulot. Tinanong siya ng Count kung para saan ang pahintulot na ito. Inamin ng bata natin na gusto niyang galugarin ang gubat ng mga halimaw. Nagulat ang mga lalaki nang marinig ito. Kampanteng ngumiti sa kanila si Ghislaine, nagbago ang eksena at makikita ang bata natin sa kanyang kwarto na may tiwala sa sarili. Sinabi niya sa kanila na tinanggihan ng kanyang ama ang kanyang hiling. Ayon sa kanya, nagwala si Walter at nagsimulang sigawan siya. Hindi na nagulat si Belinda nang marinig ito. Sinabi niya sa kanyang amo na inaasahan na niya ang mangyayari. Sabi pa niya, puno ng mga dambuhala ang lugar na iyon. Sinabihan niya si Ghislaine na wala silang mapapala sa pagharap sa mga halimaw na iyon. Tinanong naman ni Ghislaine si Gillian kung narinig ba nito ang kanyang plano. Sabi ng lalaki, narinig niya ito. Plano raw ng bata natin na galugarin ang gubat ng mga halimaw gamit ang perang nakuha niya kay Amelia. Ipinaliwanag ni Gillian sa kanyang amo na ang gubat na iyon ay gubat ng kamatayan na wala pang nakakabalik ng buhay. Dahil dito, walang nakakaalam tungkol sa lugar na iyon at iniiwasan ito ng lahat. Kilabot na ang pangalan ng gubat na ito pati sa ibang mga rehiyon. Nang nakangiti, sinabi ni Ghislaine sa kanyang bantay na alam niya ang tungkol sa gubat. Sinabi niya sa kanya na wala nga talagang mapapala sa pagpasok sa gubat. Tumayo siya at naglakad papunta sa kanyang pinto. Sinabi niya kay Gillian na kailangan na nilang magsimula. Ipinaalala ni Belinda sa kanyang amo na hindi siya nakakuha ng pahintulot mula sa Count. Tinanong niya ito kung itutuloy pa rin ba niya ang balak. Lumingon si Ghislaine at ipinaliwanag sa kanya na hindi naman niya talaga kailangan ang permiso ng kanyang ama. Sabi niya, nagtanong lang siya bilang paggalang. Sinabi niya sa kanya na kailangan niyang gawin ito. Hindi maintindihan ni Belinda kung bakit desidido ang kanyang amo na pumunta doon. Tinanong niya ito kung ano ba ang meron sa gubat na iyon at parang baliw na baliw siya rito. Sabi ni Ghislaine, sasabihin na lang niya ito mamaya. Alam niyang malalagot siya kapag inamin niya ito ngayon at kumalat ang balita.